Me, are you ready? Yeah. Are you excited? Yeah. Excited. It's 5 o'clock in the morning and we're ready to go. No, it's 4. So ayun na nga, nakaalis kami ng bahay 5:30 na. Diyos ko, nakakatuwa yung mga apo ko. Sabi ng apo kong isa, Dad, buhatin mo na si Mami at paupuin mo na dyan. Ito unang stop namin ito sa gasoline station. Tapos mawili lang kami ng kape. Tapos lumarga na kami. Ayan na. Medyo ang masama ang panahon. Makulimlim. Tapos medyo umuulan-ulan. Pero ayos lang, dahan-dahan lang ang patakbo. So ito na yung yung parang bridge ng papunta na kami. Actually malapit na kami, nasa Kentucky Bridge na nga pala. There's a house on fire. Daddy's showing. There's a house on fire. Probably was burning something. So the weather is not really good, but dahan-dahan lang kami sa aming biyahe because it's been raining. So, ayan na, malapit-lapit na rin kami. So, nagpatuloy ang aming paglalakbay. Ayan, may mga nakakulong dyan, mga kabakahan. Kasabay namin. So, tulog, tapos nagising ulit. Ayan, nakamod, nagsasasayaw yung aking apo. Kailangan kong i-mute kasi makaka-copyright na naman ako. So, excited na siya sa Tennessee. Sabi niya, Tennessee, excited na siya. Hindi ka talaga aantukin kasi napakaganda ng mga ng kulay ng mga dahon sa kapaligiran talaga naman. Tapos ito, ang pangalawang stop namin, yung pinakamalaking gas station sa buong Amerika na mayroong 232 gas pump. Yan ang pupuntahan namin na mag-i-stop kami dyan para bumili kami ng pagkain. So, ito na nga, naglalayo na ng pagdadrive kasi magli-left na kami doon sa pupuntahan naming gas station. Medyo masama pa rin ang panahon pero medyo naglaylo nga siya ng kaunti. Although medyo pa yung sky. Ayan medyo basa pa nga basa pa. Mayroon pa siyang ambon-ambon. So ayan, napakahaba talaga niyang gas station na yan. Kaya pumunta kami dyan. Kasi tuwan-tuwa yung mga apo ko. Sabi ng anak ko, yan yung pinakamalaking gas station na mayroong 232 nga. So pagkatapos yan, pumasok kami sa loob ng yung grocery na yan, yung basis ba yan? Ayan na, napakalaka rin sa loob. Bumili kami dyan ng aming ng parang early lunch namin and late breakfast na kinain na namin sa loob na kami ng sasakyan kumain kasi yung walang space dyan sa loob, talagang yan sa loob bilihan lang at saka grocery talaga, pero medyo mahal din ang bilihin sa loob. Parang kasi ito parang ang sa Kentucky, ito pasako pa to ng Kentucky, sa unahan ng Kentucky, sa yung Tennessee pala, talagang countryside na talaga, tourist spot, kaya pala talagang Diyos ko Lord, talagang mapapaano ka sa mahal. Biro mo, merong $120 isang steak lang na merong side na kung anik-anik. Tapos merong $150 isang order lang para sa isang tao. Diyos ko Lord, parang nagutom ako. Parang bigla akong nabusog sa presyo. Tapos namin sa grocery, lumabas na nga kami, nagpicture yung mga bata, gusto nila magpicture. So ako naman siyempre, bida-bida din ako. Para meron naman kami para sa bakis. Kasi yung mga apo ko, ayan, kinukuha na lang picture ng manugang ko. Tapos yung anak ko nakatayo lang dyan. So sa sasakyan na nga kami kumain ng aming early lunch at saka late breakfast na yan. So yung mga bata, meron silang bacon, eggs, ayan, meron silang parang burritos, yan ang mga in-order na almusal, ayan. Yan yung pagkain ng apo kong isa, burritos, na masarap naman ang lasa, kaya lang
para rin kaming kumain sa restaurant. Paglabas namin, may get $100 din ang binayaran namin. Ang Diyos ko Lord, ang mahal talaga, Diyos ko. Parang sobrang mahal. So, ayan na. Tuloy-tuloy na kami, sabi ng anak ko, matulog muna kayo kasi pagkagaling namin sa Kentucky, 2 hours and a half ang hihintayin. So, matulog muna kayo, sabi niya sa mga anak niya. Ako naman di ako makatulog kasi gandang-ganda talaga ako sa kulay ng mga dahon, ng mga puno. Talaga naman napakaganda. Hindi talaga ako makatulog. Basta may makita ako, may idlip-idlip ako, bigla akong gigisingin ng anak ko. Ayan, ang ganda. Sabi niya, ma, ang ganda. Kasi yung asawa niya, tulog na. Kami na lang dalawa ang halos gising. So, nagigising nga ako tuwing may dadaanan kami. Napakaganda talaga. So, ayun, nagpatuloy ang aming paglalakbay. Maglalakbay pa kami ng mahigit 3 oras bago kami makarating sa aming paruroonan. So, medyo tumigil ng ulan, gumanda-ganda na ang araw, kahit medyo madilim pa ang panahon. So, naaaliw ako, wala akong tigil ng kakakuha ng picture at saka ng video yung mga puno sa mga gilid-gilid. Talaga naman, napakaganda. Sobrang ganda ng autumn. Lalo na pag nakarating ka mismong sa Tennessee. So, sana nag-enjoy kayo sa pagpanood nitong part 1 kasi meron akong part 2 at part 3 na mas yung mangyayari. So, I hope you enjoyed this video and thank you guys for watching. See you on my next vlog. Look at that. Enjoy. Bye-bye guys. Thank you and happy weekend everyone.